Kapatid, kung ikaw ay umiinom ng gamot na losartan, tumataas ang iyong blood pressure, nako, panoorin mo na to, may kinakailangan kang malaman. O yan, salamat sa pagstay dahil kung ikaw ay nabigyan na ng losartan ng iyong doktor, isa itong paalaala sa iyo na ikaw ay mayroon ng hypertension. Hindi naman yan basta-basta ibibigay at irereseta ng inyong mga doktor nang walang kadahilanan, kaya kung mayroon kayo niyan, kayo po ay diagnosed na bilang hypertensive. Dapat rin po, kapag kayo ay iinom nito, alam ninyo ang mga maaaring side effects ng bahagya. Pwede po makaranas ng pagkahilo, pakiramdam na pagkapagod at yung iba po pwede rin makaranas ng bahagyang pagkakaroon ng parang cold symptoms. Kung first time ninyong uminom ng losartan, paalaala din lamang po na bantayang maigi ang inyong katawan for signs of allergies dahil kung kayo ay allergic dyan, definitely kinakailangan palitan ng inyong medications. Ilan sa mga sintomas ng allergy ang pamamantal ng mukha, ng bibig, ng labi, ng katawan, hirap sa paghinga, pagbilis ng tibok ng puso at iba pa. Kaya again, ito po ay paalaala lamang, hindi ko naman sinasabing ang lahat ng taong nakalosartan ay magkakaroon ng ganito. Please lamang po, huwag po tayong maging pilosopo. Ang sinasabi ko lamang po, pwedeng magkaroon ng ganyang mga sintomas, kaya monitoring is key pagdating sa ating panggagamot. Minsan po kasi, pasensya na po kayo, hindi na ito nadidiscuss ng inyong mga doktor, kaya dito po, binibigyan nating linaw yan. Isa pang paalaala, kung kayo ay nainom ng losartan at maganda po ang resulta sa inyo, please lamang po, huwag po itong ibibigay o i-recommenda agad-agad sa inyong mga kapitbahay o mga kamarites dahil maaaring ang pupwede po sa inyo ay hindi naman pwede para sa ibang kaibigan. Iba-iba po ang katawan ng tao at kinakailangang makita muna kayo ng inyong mga doktor upang mabigyan ng tamang gamot para sa inyo. Again, walang one size fits all pagdating sa panggagamot. Hindi po yan parang damit na RTW, mainam din pong ibigay alam sa inyong mga doktor ang iba pa ninyong mga iniinom na gamot tulad ng mga pain relievers, vitamins, minerals at mga herbals, and other supplements para malaman kung mayroon nga bang interaction ng mga ito sa inyong mga gamot. Huwag magalala, hindi naman po agad ipatitigil sa inyo yung mga iniinom ninyo ng inyong mga doktor kapag sinabi ninyo ito. Maaaring kinakailangan lamang i-space out ang pag-inom para hindi magkaroon ng interactions at hindi makasama sa inyo. At panghuli ko pong paalaala bago po tayo matapos, kung kayo po ay nabigyan na ng losartan at gusto ninyong maalis in the future, ang best ay ang magkaroon ng proactive role sa inyong healthcare. Hala, ano yun? Pwedeng hindi ko na inumin yung gamot ko? Hindi. Ang ibig sabihin ko lamang, baka hindi na-stress sa inyo ng inyong healthcare provider na kinakailangan ninyong mag-diet at mag-exercise. Baka kasi nabigyan agad kayo ng gamot nang hindi kayo napapayuhan kung ano ang diet na para sa inyo. Ang sabi po sa mga pag-aaral, ang DASH, ang dietary approach to stop hypertension, ay kayang magpababa ng blood pressure by around 7.5 to 11 mm mercury kung kakain ng mas maraming gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes at lean protein o yung mga hindi matatabang ulam at binabawasan din po ang mga maaalat at hindi masyadong prito ang kinakain. Sa pamamagitan nito, baka kaya pa natin pong mapanormal ang inyong mga blood pressure kung hindi naman ito kataasan to begin with. Isama pa rin ang pag-ehersisyo araw-araw. Yung exercise na gagawin ninyo, suggest ko lamang po sana ay yung exercise na gusto po ninyong gawin at hindi yung i-impose lamang sa inyo. Dahil again, sustainability is key when it comes to health. At ayun, sana po ay mayroon kayong natutunan, makikilike, makikifollow at share na rin po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. At paano? See you next episode. Ingat!